Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo na sa gawa. Sama-sama natin itama ang mali. Magandang umaga po. 2 buwan bago ang eleksyon, tuloy ang kandidatura ni Senadora Grace Poe sa pagkapangulo. Ito po'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na i-disqualify siya. Kung nagbubunyi ang kampo ng Senadora, hindi naman ito matanggap ng ilang naghain ng petisyon at iaapila raw nila ang desisyon. May listo si Joseph Morong. The court decided as follows. 9 justices voted to grant the petitions. 6 justices voted to deny the petitions. Siyam na maestrado ang pumabor sa petisyon ni Poe laban sa COMELEC decision. Kabilang si Chief Justice Maria Lourdes Sereno at 3 iba pang tulad niya ay Aquino appointee. Sa 6 namang kumontra sa petisyon ni Poe laban sa COMELEC, 2 ang Aquino appointee. Habang 3 ang miyembro ng Senate Electoral Tribunal o SCT na bumotong i-disqualify si Poe sa pagkasenador pero nahigitan sa bilang ng ibang set members. Pag-uusapan pa ng COMELEC kung aapela pa sila pero malaman na ang pahayag ng isang commissioner kasabay ng pagbati niya kay Poe. While I wish her all the best, I can only hope for the sake of our country that this is not goodbye rule of law. Aapela naman ang kampo ni dating Senator Kit Tatad na nagsabing nasa laula ang saligang batas at hindi ito matatanggap ng taong bayan. Balak ding umapela ni Dina Manuel Valdesbo sa pinag-aaralan na kung maaaring gawing grounds for impeachment ang desisyon ng siyam na maestrado pabor kay Poe. Hindi rin matanggap ng isa pang petitioner ang desisyon na pagbaliktad daw sa isinasaad ng batas kaugnay ng residency. Ikinagulat naman daw ito ng isa pang petitioner dahil malinaw daw ang batas. Habang ang palasyo, kailangan daw maintindihan muna ang desisyon bago magkomento. Sa isang pagtitipon para sa International Women's Day kung saan ipinangako niyang ipaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan, ipinarating din ni Poe ang tuwa niya sa desisyon ng Korte Suprema. Ito po ay hindi lamang tagumpay ko, tagumpay ng mga inaapi, tagumpay ng mga nahihirapan sa sistema at tagumpay ng mga kababaihan. Binati naman ang kampo ni Mar Rojas si Poe at handa raw si Rojas na tumakbo laban sa senadora. Bago pa ilabas ang desisyon ay sinabi na niyang mainam na mapasya ang Korte Suprema. Well, ang pinaka-interesado dito ang sambayan ng Pilipino. Gusto nila malaman kung ano ba talaga ang nasa menu. Sino ba ang mga tao na pagpipilian nila? Ang kampo naman ni Vice President Jejomar Binay sinabing hindi apektado ang kanilang kampanya dahil ang eleksyon daw ay hindi tungkol sa kung sino ang magkakalaban kundi sino ang pinakahandang solusyonan ang kahirapan. Binanggit pa nga ni Binay si Poe kasabay ang paggunita sa International Women's Day kung saan nangako rin siyang aayusin ang Violence Against Women and Children Act at sisikaping madagdagan ang kita ng mga babae. Binabati ko po ang isang haligi ng ating komunidad yung kababaihan. Mas mahirap makalaban ng babae kasi ang babae sanay sa kahirapan. Hindi nangampanya sa Senadora Miriam Defensor at Davao City Mayor Digo Duterte. Ayaw muna magkomento ng senadora sa desisyon ng Korte Suprema hanggang hindi pa niya nababasa ang pasya. Habang sabi ng alkalde, I wish her the best. Joseph Morong, GMA News.